Panginoon at Kristo. Mga Gawa 2:22 hanggang 36. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ngunit ang taong ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan. Sapagkat hindi siya kayang ikulong nito gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya. Alam kong kasama ko ang Panginoon sa tuwina, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso at diway nagagalak. Gayon din naman, ako'y mabubuhay ng may pag-asa. Sapagkat hindi mo ako pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo pahihintulutang mabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas upang ako'y mabuhay dahil sa ikaw ang kasama ko. Ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Kaya't ang muling pagkabuhay ng Kristo ang nakita at ipinahayag ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Si Jesus ay muling dinuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap siya mula sa Ama ang ipinaakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, "Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon na maupo ka sa kanan ko hanggang lubusang kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Mga kapatid, ganito yan. Si Jesus na taga Nazaret ay hindi ordinaryong tao. Pinatunayan siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Pero kahit ganun, siya ay ipinako sa krus. At oo, bahagi yan ng plano ng Diyos. Hindi ito aksidente o last-minute decision. Matagal na itong nasa puso ng Diyos. Pero malinaw din, kasalanan pa rin ng tao ang pagpako kay Kristo. Ipinapakita lang nito kung gaano kalala ang kasalanan. Pero hindi doon natapos ang kwento. Binuhay siya ng Diyos. At yan ang patunay, si Jesus talaga ang pinili ng Diyos. Sabi ni David noon, may darating na hindi mananatili sa kamatayan. Sa mga awit, sa Gs, sapagkat hindi mo iiwan ng aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo pababayaan na ang iyong banal na isa ay makita ng kabulukan. At hindi si David yun, dahil namatay siya. Si Jesus yun. Siya ang nabuhay muli, sabi ni Pedro, ayon sa mga Gawa 2:25 hanggang 28. At ngayon, siya ay nasa kanan ng Diyos at ibinuhos niya ang Espiritu Santo, kaya ninyo nakikita ang kapangyarihan ngayon. Kaya malinaw, ang Jesus na ipinako, siya ang Panginoon at ang Kristo. Ito ang makikita nating mga insights. Una, ang krus ay plano ng Diyos. Ito ang hindi alam ng marami, hindi aksidente ang krus. Nangaral si Pedro, sabi niya sa Gawa 2:23, parte ito ng plano ng Diyos. Pangalawa, seryoso ang kasalanan. Kung ang anak ng Diyos ay ipinako, ibig sabihin, hindi biro ang kasalanan. Kung mauunawaan natin ang tingin ng Diyos kayang gawin ng kasalanan sa atin, mangingilabot tayo sa takot. Tignan natin kung ano ang kinahinatnan ni Jesus sa krus. Ito ay brutal, walang hawa, walang espasyo sa habag. Ito ang gustong ipakita sa atin ni Kristo na ito ang kayang gawin ng kasalanan sa inyo. Seryoso ang bayarin ng kasalanan. Tayo dapat ang nasa pwesto ni Jesus, pero ipinasya niyang iligtas niya tayo mula rito. Pangatlo, natupad ang kasulatan. Lahat ng nangyari kay Jesus, hindi random. Ipinahayag na ito noon pa. Ayon kay Propeta Isaias, siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Isaias 53:5. At pang-apat, ang resureksyon ang pinaka-proof. Kung walang resureksyon, walang Kristyanismo. Pero dahil nabuhay si Jesus, may buhay ang pananampalataya natin.